Isipin ang napakalawak na imperyong Persa na umaabot sa malalawak na teritoryo kung saan ang mga ilog tulad ng Tigris at Euphrates ay dumadaloy sa matabang lupa ng sinaunang Mesopotamia. Ang araw ay sumisikat sa mga malalaking lungsod ng Susa at Persepolis, kung saan namumuno ang hari na si Xerxes ng matigas na kamay. Ang imperyo ay nasa rurok ng kanyang kapangyarihan, ngunit ang trono ni Xerxes ay malapit nang mapasa kanya ng kanyang anak na si Artaxerxes na naghahanda upang pamunuan. Ang pag-akyat ni Artaxerxes sa trono ng Persa ay minarkahan ng anino ng kamatayan ng kanyang ama, si Xerxes, at ng kaguluhan na sumunod matapos ang pagtatapos ng malaking digmaan. Si Xerxes na nanguna sa isa sa pinakamalalaking puwersang militar ng sinaunang mundo ay nabigo sa kanyang huling pagtatangka na palawakin ang imperyo, at ang kanyang paghahari ay nagtapos ng walang inaasahang tagumpay. Si Artaxerxes, ang kanyang anak, ay isang batang tagapagmana na sa harap ng kamatayan ng kanyang ama ay napilitang kunin ang pamumuno sa isang imperyo na umaabot ng libu-libong kilometro at nahaharap sa maraming panloob at panlabas na banta. Ang presyur na manguna ay hindi lamang nagmumula sa mga kalapit na bansa, kundi pati na rin mula sa mga sariling nasasakupan ng Persa na naghihintay ng isang matatag na liderato upang maibalik ang kaluwalhatian ng imperyo. Alam ni Artaxerxes na ang susi sa kanyang tagumpay ay hindi lamang ang kanyang kakayahan sa pamumuno ng mga hukbo, kundi ang kanyang kakayahang pag-isahin ang iba't ibang kultura at mga lahi na bumubuo sa Imperyong Persa. Sa ilalim ng pamumuno ni Xerxes, nagkaroon ng isang relasyon ng relihiyosong pagpaparaya na nagpapahintulot sa mga nasakop na tao na panatilihin ang kanilang mga espiritual na gawain, basta't ito ay umaayon sa pamahalaang Persa. Gayunpaman, hinamon si Artaxerxes sa pangangailangang mapanatili ang relihiyosong pagkakaisa, lalo na kapag ang usapin ay tungkol sa mga Hudyo na, sa kabila ng kanilang pagkatapon sa Babylonia, ay nagpapanatili ng isang matibay na relihiyosong at kultural na pagkakakilanlan. Ang mga Hudyo na nanirahan sa ilalim ng pamumuno ng Babylonia at ngayon ay nasa ilalim ng pamumuno ng Persa, ay naghihintay ng isang pangako ng muling pagbabalik. Sa panahon ng pagkakatapon ng mga Hudyo sa Babylonia, isang kautusan mula sa Persa ang nagbigay pahintulot sa ilang Hudyo na makabalik sa kanilang tinubuang bayan upang muling itayo ang templo ng Jerusalem. Gayunpaman, sa pag-akyat ni Artaxerxes sa trono, ang isyu ng muling pagtatayo ng templo ay naging mas komplikado. Habang ang Imperyong Persa ay nagsusumikap upang tiyakin ang panloob at panlabas na kapayapaan, ang isyong relihiyoso ng mga Hudyo ay naging isang hamon sa diplomasiya. Si Artaxerxes, na higit na interesado sa pagpapatatag ng kanyang awtoridad, ay nakikita sa mga Hudyo ang isang potensyal na puwersa para sa kanyang layunin. Ngunit ang kapayapaan ay hindi madaling makamtan. Ang mga tensyon sa pagitan ng mga nasakop na bayan, partikular ang mga tribo sa hilaga ng Israel at ang mga Hudyo, ay nagsimulang maging mas halata. Ang kaharian ng Huda na ngayon ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Persa ay minarkahan ng matibay na pananampalataya sa isang Diyos, isang bagay na sa isang imperyong multikultural at politeistiko tulad ng Persa ay kumakatawan sa isang tahimik na hamon sa status quo ng relihiyon. Ipinipilit ni Artaxerxes na harapin ang mga hamon mula sa labas, tulad ng mga banta mula sa Imperyong Griego na tumataas sa abot-tanaw at pati na rin ang mga panloob na hidwaan, tulad ng hamon mula sa mga Hudyo na nagnanais ng muling pagtatayo ng templo. Ang patakaran ni Artaxerxes na unang nakatutok sa pagpapanatili ng panloob na katatagan ng imperyo ay unti-unting tumutok sa isyu ng relihiyon
na sinusubukang tugunan ang mga inaasahan ng mga Hudyo at ang kanyang sariling mga prioridad. Sa ganitong sitwasyon, isang bagong pagkakataon ang lumitaw, ang muling pagtatayo ng Templo ng Jerusalem. Hindi ito isang desisyon na gagawin ni Artaxerxes mag-isa. Siya ay haharapin ng pananampalataya ng mga Hudyo, ang kapangyarihan ng imperyo, at ang panloob na pakikibaka ng kanyang sariling pamahalaan. Ang sagot ng hari ay magiging mahalaga hindi lamang para sa kanyang paghahari, kundi pati na rin sa espiritual na kapalaran ng mga Hudyo. Ang imperyong Persa ay nasa isang yugto ng paglipat at si Artaxerxes na ngayon ay namumuno ay nahaharap sa isang mundong tila isang napakalawak at komplikadong tapiserya ng mga hidwaan, kapangyarihan at pananampalataya. Ang kanyang paglalakbay gayunpaman ay hindi lamang magiging pampolitika. Isa itong espiritual na paglalakbay kung saan ang mga kapalaran ng isang bayan na minarkahan ng pagtaas at pagbagsak ay magsasanib sa imperyong kanyang pinamumunuan. Sa puso ng sinaunang Babylonia, isang lupa na may mga sugat ng pagkatapon, ang mga Hudyo ay naghihintay. Ang kanilang panawagan para sa pagbabalik loob ay hindi lamang isang pagnanais ng pisikal na muling pagtatayo, kundi isang malalim na sigaw para sa espiritual na pagpapanumbalik. Ang Templo ng Jerusalem, ang sentro ng kanilang pagsamba at pagkakakilanlan, ay patuloy na nasa guho. Ang mga tao ay nananawagan, hindi lamang para sa mga ladrilyo at bato, kundi para sa isang bagay pa, ang pagbabalik sa presensya ng Diyos, ang muling pagkakasundo sa Diyos na nagdala sa kanila sa kaluwalhatian at sa pagbagsak. Ngunit hindi ito isang simpleng kahilingan. Sa loob ng maraming henerasyon, ang mga Hudyo ay namuhay na may bigat ng pagkawala at ng hindi natupad na pangako. Ang kanilang pagbabalik sa kanilang tinubuang lupa na pinahintulutan ni Ciro ang dakila ay nagdala ng bagong pag-asa, ngunit ang muling pagtatayo ng templo ay nanatiling hindi natapos. Ang nagsimula bilang isang ipinangakong pagbabalik ay naging isang ginugol na trabaho, isang pangarap na tila lalong lumalayo. At ngayon, sa ilalim ng pamumuno ni Artaxerxes, ang inaasahang pagkakataon ng muling pagtatayo ay maaaring muling maantala o tuluyang mapigilan. Habang inihahanda ni Artaxerxes na patatagin ang kanyang kapangyarihan, siya ay nahaharap sa isang bagay na higit pa sa mga hidwaan sa teritoryo o pamamahala ng imperyo. Siya ay pinipilit ng isang bansa na kahit na nasa ilalim ng kanyang pamamahala, ay may pananampalataya na kasing lakas ng anumang hukbo o trono. Ang mga Hudyo ay hindi lamang mga nasasakupan, kundi isang bayan na may isang kasaysayan at isang Diyos ng mga pangako. Ang hamon na kinahaharap ni Artaxerxes ay hindi lamang pamunuan ang isang malawak at iba't ibang imperyo, kundi pati na rin ang pagpapasya sa kapalaran ng isang bayan na naniniwala na ang kanilang pagkakakilanlan, kanilang pagsamba at kanilang koneksyon sa may likha ay nakasalalay sa muling pagtatayo ng banal na templong iyon. Dapat niyang desisyonan kung tatanggapin ang mga panawagan ng mga Hudyo at papayagan ang muling pagtatayo ng templo, o kung sa halip ay pipiliin niyang balewalain o pasakop ang mga relihiyosong kahilingan na ngayon ay lumitaw. Ang muling pagtatayo ng templo sa Jerusalem ay nagiging isang simbolo ng isang bagay na mas malaki kaysa isang simpleng gusali ng bato. Ipinapakita nito ang kapangyarihan ng Diyos sa kasaysayan at sa hinaharap ni Artaxerxes. Ang paglalakbay ni Artaxerxes, hindi namamalayan, ay nagsisimulang magsanib sa isang espiritual na labanan na mag-aalab sa buong mga siglo. Ang hari ay nahaharap sa mga kritikal na desisyon na mag-ietso lampas sa kanyang paghahari. Ang sagot sa sigaw para sa muling pagtatayo ng templo, ang kanyang relasyon sa mga Hudyo at ang paraan kung paano niya haharapin
ang mga espiritual at pampulitikang isyu ay huhubog hindi lamang sa hinaharap ng kanyang imperyo, kundi pati na rin sa pananampalataya ng isang bayan na sa kanilang kaluluwa ay may hawak na pangako ng isang bagong simula. Ang paglalakbay na ito ay hindi lamang limitado sa mga pasilyo ng palasyo ng Persa o sa mga larangan ng labanan. Ito ay umaabot sa isang espasyo kung saan ang mga isyu ng pananampalataya, pagkakakilanlan at kapangyarihan ay malalim na nagsasanib. Paano tutugon ang mga Hudyo sa kanilang laban upang muling itayo ang templo? Paano tutugon si Artaxerxes sa isang bayan na para sa kanya isang banyaga at pinahihirapan, ngunit sa parehong oras ay may hawak na isang natatanging at makapangyarihang pananampalataya? Ang darating ay isang paglalakbay kung saan bawat hakbang ay mahalaga. Ang bawat aksyon ni Artaxerxes ay magiging isang desisyon na mag-e-echo sa mga henerasyon. Ang mga alyansa na kanyang bubuuin, ang mga sagot na kanyang ibibigay ay magiging mahalaga para sa muling pagsasaayos ng isang imperyo. Ngunit higit sa lahat, ang nakataya ay ang kapalaran ng isang bayan na naniniwala pa rin sa isang Diyos na may kakayahang mag-ayos at magpapanibago kahit sa pinakamadilim na panahon. Sa likod ng mga pampulitikang desisyon at mga galaw na estratehiya, ito ay isang kwento ng pananampalataya, isang laban para sa pagpapanatili ng pagkakakilanlan at para sa muling pagtatayo ng isang bansa na hindi handang hayaang matabunan ng alikabok ng panahon ang kanilang mga pangako. Ang Imperyong Persa sa ilalim ng pamumuno ni Artaxerxes ay umabot sa tuktok ng kanyang kaluwalhatian, umaabot sa 3 kontinente at pinamumunuan ang isang populasyon ng iba't ibang kultura, relihiyon at tradisyon. Ang kalakihan ng imperyo ay hindi lamang nagbigay ng material na yaman, kundi nagtatag din ng isang bihirang kapayapaan sa pagitan ng mga nasakop na bayan. Si Artaxerxes, anak ni Xerxes at kahalili ni Dario, ay umupo sa trono sa isang panahon ng malaking kawalang tatag, ngunit sa buong kanyang paghahari na kaya niyang ibalik ang kaayusan at pagtibayin ng kapayapaan sa kanyang malawak na lupain. Mula sa Ehipto hanggang sa Ilog Indo, mula hilaga ng Gresya hanggang sa sinaunang Babylonia, pinamumunuan ni Artaxerxes ang isang rehiyon ng hindi mabilang na mga yaman. Ang mga lungsod ng Persa ay umuunlad, habang ang mga kalsada ng imperyo ay nagpapadali ng kalakalan sa pagitan ng mga iba't ibang kaharian. Ang yaman ng imperyo ay dumadaloy hindi lamang sa ginto at pilak, kundi pati na rin sa mga likas na yaman tulad ng kahoy mula sa Lebanon, mga mahalagang bato at mga kalakal mula sa malalayong silangan. Ang imperyo ay naistruktura ng maayos na may mga gobernador na namamahala sa mga lalawigan at mga hukbo na handang harapin ang anumang hamon mula sa labas. Napagtagumpayan ni Artaxerxes na pagtibayin ang isang rehiyon na dating puno ng kaguluhan at hidwaan pagkatapos ng kamatayan ni Dario at ang mga panlabas na banta, partikular na ang mga paglusob ng mga Griego. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, nagawang panatilihin ng Persya ang panloob na kapayapaan habang pinalalawak din ang impluensya nito sa pamamagitan ng mga diplomatiko at mga kasal sa mga hari. Naghatid siya ng isang panahon ng katatagan hindi lamang sa politika, kundi pati na rin sa sosyal at pang-ekonomiya na nagbigay ng kasaganaan sa iba't ibang kultura sa ilalim ng kanyang pamamahala. Nangangahulugan ito ng tuloy-tuloy na pagdaloy ng yaman at isang panahon ng pagkakaroon ng kapayapaan para sa isang imperyo na historically ay puno ng panloob na hidwaan. Ngunit kasabay nito, may presyo ang kapayapaang ito. Tulad ng anumang pinuno ng isang napakalawak na imperyo, kailangan ni Artaxerxes na pagbalansehin ang mga pangangailangan ng kanyang mga lalawigan sa mga hinihingi ng kanyang sentral na pamahalaan.
At habang pinapanatili niya ang kapayapaan mula sa labas, ang presyon mula sa mga panloob at espiritual na issue ay nagsimulang pumasok sa puso ng imperyo. Sa kabila ng tila kalmado at kalakihan ng imperyo, hindi ligtas si Artaxerxes sa mga espiritual at administratibong hamon. Ang relihiyosong pagkakaiba-iba sa loob ng kanyang mga hangganan na sumasaklaw sa isang walang katapusang bilang ng mga paniniwala, Diyos at mga kulto ay nagbigay ng isang komplikadong isyung diplomatiko. Kilala ang Imperyong Persa sa kanilang patakaran ng relihiyosong pagpaparaya na nagpapahintulot sa mga tao na panatilihin ang kanilang mga relihiyon at mga praktis sa relihiyon. Gayunpaman, ang relasyon sa mga nasakop na lalawigan tulad ng Huda ay malapit ng maging isang minadong larangan, lalo na pagdating sa muling pagtatayo ng templo sa Jerusalem. Ang mga Hudyo na ngayon ay nasa ilalim ng pamamahala ng Persa ay nakaranas ng isang uri ng relihiyosong kalayaan na wala sila sa Babylonia, kung saan ipinagbawal ang kanilang pagsamba. Pinayagan ni Ciro ang dakila ang pagbabalik ng mga eksilado at ang muling pagtatayo ng Jerusalem at ang templo nito. Ngunit pagkatapos ng kamatayan ni Ciro at sa panahon ng paghahari ni Artaxerxes, ang pangako ng ganap na pagpapanumbalik ay hindi pa natutupad. Ang templo ay nasa guho at ang sigaw ng mga Hudyo para sa ganap na pag-aayos ay hindi maikakaila. Para kay Artaxerxes, ang isyung ito ay nagbigay ng isang pampulitika at relihiyosong dilema. Ang pagpapahintulot sa muling pagtatayo ng templo ay maaaring ituring na isang hakbang ng kabutihang loob para sa mga Hudyo, ngunit mayroon ding panganib na magpasiko ng mga galaw ng paghihiwalay o magbigay daan sa mga damdamin ng relihiyosong nasyonalismo na maaaring makasira sa katatagan ng imperyo. Kinailangan ni Artaxerxes na gumawa ng isang estratehikong desisyon. Kailangan niyang tiyakin ang katapatan ng mga Hudyo at sabay nito, hindi hayaan na ang kanilang lumalaking relihiyosong impluensya ay magbanta sa pampulitikang balanse ng imperyo. Upang magawa ito, kailangan niyang tiyakin na ang pagbabalik ng templo ay isasagawa sa isang kontroladong paraan, nang hindi magdudulot ng isang pampulitikang reaksyon na maaaring makasira sa relasyon sa pagitan ng mga lalawigan at ang sentro ng imperyo. Ang relasyon sa pagitan ng Imperyong Persa at ng mga Hudyo ay isang matalim na tabak na may dalawang talim. Si Artaxerxes, sa isang banda, ay nais tiyakin ang katapatan ng mga Hudyo at pahintulutan ang muling pagtatayo ng templo. Sa kabilang banda, alam niyang ang templo ng Jerusalem ay hindi lamang isang pisikal na gusali, kundi isang simbolo ng mas malalim na bagay, ang pagkakakilanlan at pananampalataya ng isang bayan. Ang muling pagtatayo ng templo ay nangangahulugan ng pagpapanumbalik ng pagsamba kay Yahweh, ang nag-iisang Diyos, at ito ay maaaring ituring na isang direktang hamon sa relihiyosong at pampulitikang kaayusan ng imperyo. Alam ni Artaxerxes na ang kapangyarihan ng templo at ng relihiyong Hudyo ay napakalaki. Ang templo ay hindi lamang isang sentro ng pagsamba. Ipinapakita nito ang soberanya ng Diyos sa lupa at ang kapalaran ng bayan ng Israel. Para sa imperyo, ang pagpapahintulot sa muling pagtatayo ng templo ay nangangahulugan din ng pagpapahintulot sa isang bahagi ng bayan ng Diyos na muling magtagumpay na maaaring magdulot ng mga implikasyon sa buong estruktura ng kapangyarihan ng Persa. A pressão para que o templo fosse reconstruído vinha de várias frentes. Para os judeus, isso representava a realização das promessas de Deus e a afirmação de sua fé. Para Artaxerxes, no entanto, era uma questão muito mais delicada. Ele deveria equilibrar a política de tolerância religiosa com os interesses políticos do império. O ato de reconstruir o templo em Jerusalém tinha implicações para a relação entre a Judéia e as outras províncias.
De um lado, poderia ser visto como um reconhecimento da importância do povo judeu, mas de outro, poderia incitar rivalidades religiosas com os povos vizinhos. Bukod dito, kailangan ding isaalang-alang ni Artaxerxes ang mga gastos na kaakibat ng muling pagtatayo ng templo. Nangangailangan ng malalaking yaman ang proyekto at kailangan niyang magdesisyon kung ang mga yaman na ito ay ilalaan sa templo, habang ang imperyo ay nahaharap sa mga hamon sa ibang aspeto tulad ng seguridad sa mga hangganan at ang pamamahala ng isang malawak na rehiyon. Alam ni Artaxerxes na ang muling pagtatayo ng templo sa Jerusalem ay hindi lamang isang relihiyosong usapin, kundi isang usapin din ng kapangyarihan. Kailangan niyang tiyakin na ang mga Hudyo ay mananatiling tapat, ngunit nang hindi pinapalakas ang kanilang autoridad bilang tagapamahala. Ang templo sa Jerusalem para kay Artaxerxes ay walang alinlangan na isang bato sa sapatos, isang maselang isyu na kung hindi maayos na haharapin ay maaaring magdulot ng tensyon at mga hindi inaasahang problema. Isa itong isyu na hindi maaaring baliwalain, ngunit kasabay nito ay nangangailangan ng isang maingat na paglapit na nagbabalanse sa pangangailangan na mapanatili ang relihiyosong kapayapaan at ang mga hinihingi ng politika ng imperyo. Habang binabaybay ni Artaxerxes ang mga komplikadong isyu ng pananampalataya, pagkakakilanlan at kapangyarihan, naharap siya sa isa sa pinakamalaking desisyon ng kanyang paghahari. Ang kanyang kakayahang pagbalansihin ang mga pangangailangan ng imperyo at ang mga hiling ng mga Hudyo ay magtatakda hindi lamang ng hinaharap ng templo ng Jerusalem, kundi pati na rin ng kapalaran ng imperyong Persa sa kabuuan. Ang imperyo ay nasa pinakamalawak at pinakamayamang kalagayan, ngunit ang mga espiritual at pampulitikang hamon ay mas komplikado kaysa anumang digmaang militar. Ang desisyon na gagawin ni Artaxerxes ngayon ay magkakaroon ng epekto sa mga darating na siglo. Ang paglalakbay ni Artaxerxes hanggang sa puntong iyon ay minarkahan ng katatagan at pagtatayo ng isang matagumpay na imperyo. Gayunpaman, ang panahon kung kailan ang mga gobernador ng kanyang mga lalawigan ay nagsimulang humiling ng mga pagbabago na direktang makakaapekto sa relihiyoso at pampulitikang pundasyon ng imperyo, ay mangangailangan ng masusing pagninilay at, walang duda, isang desisyon na makakaapekto sa kanyang autoridad at sa kapalaran ng buong populasyon. Ang hiling ni Nehemias at Esdras ay hindi lamang isang panawagan para sa muling pagtatayo ng Jerusalem, kundi isang laban para sa pagkakakilanlan, pananampalataya at kapangyarihan, kung saan ang templo at mga pader ng lungsod ay naging mga simbolo ng isang pag-asa na magpapalaganap ng mga henerasyon. Si Nehemias, isang tapat na tagapamahala sa hari na si Artaxerxes, ay nalaman ang mga paghihirap na kinakaharap ng kanyang bayan sa Jerusalem, kung saan ang lungsod ay nanatiling guho. Nang bumalik si Esdras, ang prinsipe at pari, sa Jerusalem kasama ang isang maliit na pangkat ng mga Hudyo, mas lalong naging kritikal ang sitwasyon. Si Esdras ay naglaan ng oras para sa pag-aaral at reforma ng batas ng Diyos. Sinusubukang ibalik ang espiritual na kalinisan sa mga Hudyo matapos ang mga dekada ng pagkakatapon, ngunit ang kalagayan sa Jerusalem ay malungkot at ang templo ay hindi pa natatapos. Si Nehemias, nang matutunan ang desperadong sitwasyon sa Jerusalem, ay hindi kayang maging manhid. Siya ay nasa isang mataas na posisyon ng impluensya sa palasyo, ngunit ang kanyang puso ay malalim na nakatali sa kanyang bayan. Matapos marinig ang mga balita ng pagkawasak ng Jerusalem at ang pagdurusa ng mga tao, siya ay napuno ng kalungkutan, isang kalungkutan na hindi kayang itago. Gayunpaman, hindi lamang kalungkutan ang nagtulak sa kanya, kundi ang kagyat na misyon, isang misyon na alam niyang inihanda ng Diyos para sa kanya.
ang muling pagtatayo ng mga pader ng Jerusalem, ang banal na lungsod na kumakatawan sa pangako at pag-asa ng bayan ng mga Hudyo. Buong tapang ipinakita ni Nehemias ang kanyang kahilingan kay Artaxerxes, umaasang tatanggapin ang kanyang hiling, ngunit alam niyang hindi magiging madali ang desisyon ng hari. Hindi lamang siya humihiling ng pahintulot upang muling itayo ang isang lungsod, kundi upang muling buhayin ang isang simbolo na maaaring magpahiwatig ng banta sa awtoridad ng Persa sa rehiyon. Alam ni Nehemias ang panganib na kanyang kinaharap, ngunit ang kanyang pananampalataya at tiwala sa Diyos ay hindi matitinag. Hiningi niya sa hari na palayain siya mula sa kanyang tungkulin bilang tagapamahala ng hari upang pamunuan ang proyekto ng muling pagtatayo. Ngunit humiling din siya ng mga materyales at mga yaman mula sa imperyo upang magawa ang muling pagtatayo ng may dignidad at kaluwalhatian, kinakailangan upang maibalik ang lungsod at templo. Ang kahilingan ni Nehemias ay hindi lamang isang personal na pagsusumamo, kundi isang representasyon ng sigaw ng buong bayan ng mga Hudyo na, sa loob ng maraming taon, ay umaasa sa muling pagbabalik ng kanilang bayan at templo. Ang templo, ang sentro ng kanilang pagsamba, ang lugar kung saan nagpakita ang Diyos, ay ngayon ay guho tulad ng mga pader na nagprotekta sa banal na lungsod. Kasabay nito, dumating si Esdras, isang pari na may mataas na paggalang, kay Artaxerxes na may katulad na kahilingan, ang pahintulot na bumalik sa Jerusalem at ibalik ang pagsamba, na muling ibalik ang batas ni Moises, ang malinis na pagsamba, malayo sa mga sinkretik na gawain na sumanib sa bayan sa panahon ng pagkakatapon. Ang dalawang lalaking ito, bagamat may magkaibang layunin, si Nehemias ay nakatutok sa muling pagtatayo ng mga pader at si Esdras ay nakatutok sa espiritual na reforma, ay nagharap kay Artaxerxes ng isang pagsusumamo na hindi maaaring baliwalain, isang pagsusumamo na tumatalakay hindi lamang sa politika, kundi pati na rin sa pananampalataya ng buong bayan. Ang sumunod na mga kaganapan ay isang panukala na hindi madaling tanggihan ni Artaxerxes dahil ang kanyang desisyon ay makakaapekto sa katatagan at katapatan ng mga Hudyo sa imperyo. Gayunpaman, alam niyang ang pagpapahintulot sa muling pagtatayo ng Jerusalem, kasama na ang pagpapanumbalik ng templo at mga pader nito, ay magiging isang makapangyarihang simbolo na maaaring baguhin ang pampulitika at relihiyosong tanawin ng rehiyon. Habang pinapakinggan ni Artaxerxes ang mga kahilingan ni Nehemias at Esdras, hindi niya maiwasang mag-atubili. Alam niyang ang isyong ito ay higit pa sa simpleng pamamahala ng imperyo, dahil ito ay konektado sa mga espiritual na isyu na malalim na nakaugat sa puso ng bayan ng mga Hudyo. Ang muling pagtatayo ng Jerusalem ay hindi lamang isang pagnanais na muling itayo ang isang pisikal na lungsod, kundi isang laban para sa pagkakakilanlan at pananampalataya ng isang bayan na na-exile, ngunit hindi nakalimot sa kanilang misyon espiritual. Sa isang banda, si Artaxerxes ay isang pragmatikong pinuno na nagsusulong ng katatagan ng imperyo, at alam niyang ang anumang galaw sa Huda ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang epekto. Kasabay nito, matalino siya upang mapansin na sa pamamagitan ng pagsuporta sa muling pagtatayo, maaari niyang makuha ang katapatan ng mga Hudyo sa kanyang imperyo at pagtibayin ang kanyang posisyon sa kapangyarihan. Gayunpaman, alam din niyang ang desisyon na ito ay makakaapekto sa mga tensyon na umiiral na sa mga lalawigan, na maaring makaramdam na ang kapangyarihan ng imperyo ay humina dahil sa isang relihiyosong pagkakasunduan na hindi nila nauunawaan. Ang pag-aalinlangan ni Artaxerxes ay likas. Siya ay pinipilit ng iba't ibang mga sektor ng imperyo, bawat isa ay may kani-kanilang mga kahilingan at interes.
Ang relasyon ng Imperyong Persa at ng mga nasakop na bayan ay hindi kailanman naging simple at anumang pagbabago sa mga itinatag na alituntunin ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang reaksyon. Kasabay nito, alam ni Artaxerxes na ang pagbabalik loob ng templo at mga pader ng Jerusalem ay maaaring ituring na isang hakbang ng mabuting kalooban na magpapasaya sa mga Hudyo at magpapalakas sa kanila bilang mga kaalyado na mahalaga para sa katatagan ng imperyo. Puno ng hati sa kanyang puso sa pagitan ng pangangailangan upang mapanatili ang kontrol sa imperyo at ang kagyat na pagsagot sa espiritual na sigaw ng mga Hudyo, gumawa si Artaxerxes ng isang desisyon na, sa mata ng marami, ay nakakagulat. Pumayag siya sa presyon, ngunit ginawa ito sa isang paraan na nagpapakita ng kanyang pag-aalangan sa ganap na pagbibigay ng kontrol. Hindi lamang siya nagbigay ng pahintulot sa muling pagtatayo ng mga pader at templo, kundi nagbigay din siya ng isang liham ng suporta na tinitiyak ang mga yaman at proteksyon para sa proyekto. Nagtakda siya ng mga limitasyon, bagamat binigyan niya ng malinaw na tagubilin na ang muling pagtatayo ng Jerusalem ay dapat na isang kontroladong aksyon, kung saan ang mga Hudyo ay hindi makakakuha ng politikal na kalayaan o relihiyosong autoridad na maaaring maghamon sa kapangyarihan ng Imperyong Persa. Ang desisyon ni Artaxerxes sa huli ay isang solusyon sa politika. Sa pagpapahintulot na maganap ang muling pagtatayo ng Jerusalem, siya ay talagang naghahangad na tiyakin ang kapayapaan at katapatan ng mga Hudyo sa loob ng imperyo. Gayunpaman, alam din niya na ang muling pagtatayo ng templo at mga pader ay hindi isang wakas, kundi isang simula ng isang paglalakbay na maaaring magbago ng mga direksyon ng kasaysayan. Ang kanyang unang pag-aalinlangan ay hindi lamang isang usapin ng diplomasiya, kundi isang panloob na pakikibaka na sumasalamin sa mga komplikasyon ng pamamahala ng isang multirelihiyoso at multietnikong imperyo kung saan ang pampulitikang kapangyarihan at mga espiritual na isyu ay malalim na magkakaugnay. Ang pag-apruba ni Artaxerxes ay hindi lamang isang pabor sa mga Hudyo, kundi isang estratehikong hakbang na pinaniniwalaan niyang magdadala ng isang relihiyosong at pampulitikang katatagan. Gayunpaman, hindi niya alam na ang muling pagtatayo ng Jerusalem at ng templo nito ay magdadala ng isang bagong kabanata ng mga pag-aaway na relihiyoso, tensyon na pampulitika at sa kalaunan, isang sigaw para sa isang Mesyas na magbabago ng lahat. Ang desisyon ni Artaxerxes na pahintulutan ang muling pagtatayo ng Jerusalem sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan ay minarkahan ang simula ng isang bagong era para sa mga Hudyo. Gayunpaman, ang tila isang simpleng hakbang ng pakikipagkasunduan sa mga Hudyo ay nagtataglay ng mga binhi ng mas malalim na paghahati ng relihiyon. Ang hindi inaasahan ni Artaxerxes ay ang espiritual at pampulitikang epekto na dulot ng kanyang desisyon na makakaapekto sa hinaharap ng Jerusalem, ng templo at ng mismong Imperyong Persa. Sa pagsang-ayon sa mga pressure, hindi lamang pinahintulutan ni Artaxerxes ang muling pagtatayo ng isang lungsod, kundi inilunsad din niya ang isang kilusang hahamon sa imperyo at sa huli sa buong kilalang mundo. Ang muling pagtatayo ng Jerusalem at ng templo ng Diyos ay hindi lamang isang usapin ng pisikal na muling pagtatayo. Ito ay kumakatawan sa isang malalim na paggalaw, espiritual na puno ng kahulugan na direktang tumatalakay sa pinakapayak na pagkakakilanlan ng relihiyon ng mga Hudyo. Gayunpaman, habang pinahintulutan ni Artaxerxes ang pagbabalik ni Nehemias at Esdras sa Jerusalem, nahaharap siya sa mga hamon na higit pa sa mga bato at kahoy para sa muling pagtatayo.
Ang proseso ng espiritual at pisikal na pagbabalik loob ng templo ay nagsimulang maging isang larangan ng labanan, hindi lamang laban sa mga panlabas na kalaban, kundi laban din sa mga panloob na puwersa na nagbabanta sa kalinisan ng pananampalataya ng mga Israelita at ang pagkakaisa ng Imperyong Persa. Sa labas, ang Imperyong Persa ay pinalilibutan ng mga bansa na patuloy na naglalakbay, naghahanap ng pagpapalawak ng kanilang impluensya sa mga teritoryo sa ilalim ng pamamahala ni Artaxerxes. Kasama sa mga kalapit na bansa ang mga Ehipsyo na may matinding paghahangad ng pampulitikang kalayaan at ang kagustuhang makipag-alyansa sa mga Hudyo na kasalukuyang nasa proseso ng muling pagtatayo. Mayroon ding mga Griego na ang kanilang pilosopiya at impluwensiya sa kultura ay maaaring magwasak sa mga tradisyon, nagmumungkahi ng isang bagong pananaw sa mundo, mas sekular na hindi laging tinatanggap ang sentralidad ng templo ng mga Hudyo. Ang mga Fenicio, bagaman mga potensyal na kaalyado sa kalakalan, ay kumakatawan sa isang pampulitikang at relihiyosong banta sa kanilang mga sariling paniniwala na nagsasama ng pagsamba kay Baal at iba pang mga paganong Diyos. Bukod pa sa mga panlabas na banta, si Artaxerxes ay nahaharap din sa panloob na pagtutol mula sa mismong mga Hudyo at mga gobernador ng lalawigan. Sa Jerusalem, marami sa mga pinuno ng mga Hudyo at mga pari ang nahahati. Bagaman ang muling pagtatayo ng templo ay itinuturing ng marami bilang isang pangako ng pagpapanumbalik ng pananampalataya at pagkakakilanlan ng bayan, mayroon ding mga tao na sa kadahilanan ng kaginhawahan o kakulangan ng tunay na pananampalataya ay mas handang tanggapin ang pagsasanib ng mga paniniwala at mga relihiyosong gawi upang matiyak ang pagtanggap ng lahat ng mga bayan sa imperyo. Ang sinkretismo o ang pagsasanib ng mga elemento ng pananampalatayang Hudyo sa mga pagano ay nagsimulang maging isang malakas na puwersa na naghahamon sa espiritual na integridad ng bayan. Si Artaxerxes bilang isang pragmatikong pinuno ay alam na ang pampulitikang katatagan ng kanyang imperyo ay nakasalalay sa katapatan ng kanyang mga lalawigan kabilang ang Huda. Gayunpaman, siya rin ay may kamalayan na ang pagpapahintulot sa pagpapalaganap ng sinkretismo sa mga Hudyo ay hindi lamang magpapahina ng kanilang relihiyosong pagkakakilanlan, kundi maaari ring magdulot ng mga mapanganib na paghihiwalay sa loob ng imperyo. Pinipilit niyang balansihin ng pangangailangan na mapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng kanyang malawak na imperyo sa pangangailangang maibalik ang espiritual na kalinisan na nawala sa bayan ng Diyos sa panahon ng pagkakatapon. Kahit na si Artaxerxes ay isang pinunong may pagpaparaya sa relihiyon, alam niyang ang relihiyosong pagpaparaya ay hindi dapat ipagkamali sa pagtanggap ng mga gawi na sisira sa tunay na pananampalataya. Ang muling pagtatayo ng templo ay hindi lamang isang pisikal na konstruksyon, kundi isang espiritual na paglilinis. Ang gawain ng pagpapanumbalik ng tunay na pagsamba sa Diyos ay isang hamon na hindi maaaring baliwalain ni Artaxerxes bilang isang pinuno, lalo na habang ang mga panlabas at panloob na presyon ay tumitindi. Sa puso ng labanang ito para sa espiritual na kalinisan ay ang pagtutol sa relihiyosong sinkretismo na nagsimulang makaapekto hindi lamang sa mga Hudyo kundi pati na rin sa mga nasakop na lalawigan ng imperyo. Sa panahon ng pagkakatapon, ang mga Hudyo ay na-expose sa isang hanay ng mga kultura, relihiyon at mga paganong gawi. Sa maraming pagkakataon, ang mga Hudyo ay nag-adapt ng mga gawi mula sa ibang mga kultura na pinagsasama ang pagsamba sa Diyos ng Israel sa mga paganong ritual, isang proseso na kilala bilang relihiyosong sinkretismo.
Ito ay hindi lamang isang paglabag sa batas ni Moises, kundi isang pagtatangka upang patahimikin ang mga banyagang Diyos, upang maiwasan ang galit ng Diyos at matiyak ang mas tahimik na buhay sa imperyo. Ang pinakamalinaw na halimbawa nito ay ang templo ng Jerusalem mismo, kung saan ang mga naunang reforma ay nagbigay daan sa pagpapakilala ng mga paganong kulto tulad ng pagsamba kay Baal na sinamba ng mga masamang hari ng Israel tulad ni Ahab. Ang mga altar at mga lugar na itinatag sa buong kaharian ay naging mga lugar ng mga sakripisyo sa mga Diyos na ito, madalas kasama ang mga ritual na nagsasama pa ng mga sakripisyo ng tao. Ang pamana ng idolatriya at sinkretismo ay nag-iwan ng malalim na marka sa espiritualidad ng mga Hudyo, at ngayon, sa post-exile na panahon, maraming mga nagbalik na Hudyo ang nakikipaglaban upang makahanap ng balanse sa pagitan ng tradisyonal na pananampalataya ng kanilang mga magulang at ang mga bagong impluensya na nakapaligid sa kanila. Ang hamon para kay Artaxerxes kaya ay upang mapanatili ang pampulitikang katatagan habang ibinabalik ang relihiyosong kalinisan sa mga Hudyo. Hindi niya maaring payagan na ang mga Hudyo ay magpatuloy sa pagsamba sa isang templo na magiging kopya lamang ng nakaraan na may halong mga relihiyosong gawi. Ang muling pagtatayo ng templo ay kailangang maging isang aksyon ng paglilinis, isang pagkakataon upang alisin ang espiritual na karumihan na nagwasak sa pagsamba sa Diyos sa mga taon ng pagkakatapon. Gayunpaman, hindi madaling gawin ang gawaing ito. Ang sinkretismo ay hindi madaling alisin. Maraming Hudyo ang malalim na nakalubog sa mga pinaghalong gawi, at pati na rin ang ilan sa mga pari ay handang tanggapin ang pagpapakilala ng mga paganong kulto sa Jerusalem upang matiyak ang pagkakaisa sa mga bansang nakapaligid. Ang tukso na mag-adapt ng mas magaan at katanggap-tanggap na mga relihiyosong gawi sa harap ng ibang mga bansa ay lalong lumalakas. Si Esdras at Nehemias bilang mga espiritual na lider ay gumanap ng isang mahalagang papel sa prosesong ito ng paglilinis. Si Esdras, partikular, ay isang tao ng malalim na relihiyosong paniniwala, nakatuon sa pag-aaral ng batas ng Diyos at sa pagpapanumbalik ng tunay na pagsamba. Siya ay isang masigasig na tagapagtanggol ng kalinisan ng pananampalataya, tumanggi sa anumang pagtatangka ng sinkretismo. Ipinaabot ni Esdras ang pangangailangan para sa isang radikal na espiritual na reforma na naguutos sa mga Hudyo na maghiwalay mula sa mga paganong gawi at itakwil ang mga kasal sa mga banyagang tao. Si Nehemias, sa kabilang banda bilang gobernador ng Jerusalem, ay gumawa rin ng mga matinding hakbang upang sugpuin ang sinkretismo. Inutusan niya na sirain ang lahat ng mga lugar na itinaguyod para sa pagsamba sa mga banyagang Diyos at ipagbawal ang mga idolatrisyong gawi sa lungsod. Sa isang kilalang desisyon, pinalayas ni Nehemias ang mga hindi lehitimong pari, ang mga naglingkod sa templo noong panahon ng relihiyosong pagkasira, at ibinalik ang tunay na pagsamba sa Diyos. Bagamat si Artaxerxes ay nag-atubili sa simula, kalaunan ay nakipag-ayon siya sa paglilinis ng relihiyon. Bagamat siya ay isang hari na may pagpaparaya sa relihiyon na nagpapahintulot ng relihiyosong pagkakaiba-iba sa kanyang imperyo, alam niyang ang espiritual na kalinisan ng bayan ng mga Hudyo ay kailangang maibalik upang magampanan nila ang kanilang misyon na maging isang bayan na nakahiwalay at nakatuon sa tanging Diyos na totoo. Napagtanto niya na nang walang paglilinis na ito, ang muling pagtatayo ng templo ay magiging walang saysay at ang layunin ng pagpapanumbalik ng Jerusalem ay mawawala. Ang pagtutol sa sinkretismo ay isang patuloy na laban para kay Artaxerxes at sa kanyang mga espiritual na kaalyado.
Sa kabila ng mga panlabas at panloob na presyon, si Artaxerxes ay naging isang tagapagtanggol ng relihiyosong kalinisan na pinapayagan ng mga Hudyo na muling itayo ang templo at mga pader ng Jerusalem. Ngunit hinihiling na ang muling pagtatayo ay dapat na may kasamang malalim na espiritual na paglilinis. Ang relihiyosong sinkretismo na naging katangian ng buhay ng mga Hudyo sa panahon ng pagkakatapon ay tinanggihan pabor sa isang tunay na pagsamba na walang kompromiso sa mga maling Diyos. Sa wakas, nang pahintulutan ni Artaxerxes ang muling pagtatayo ng Jerusalem at ng templo, ang bigat ng kapalaran ng Israel ay tila nakasalalay sa mga balikat ng dalawang natatanging tao, sina Nehemias at Esdras. Pareho silang tinawag sa magkaibang paraan upang gampanan ang mahahalagang papel sa espiritual at pisikal na pagpapanumbalik ng isang bayan na tinatakan ng mga siglo ng pagdurusa at pagkakatapon. Gayunpaman, ang kanilang mga misyon ay hindi magiging madali. Ang lupaing iyon ay puno ng mga paghahati, hindi lamang sa loob ng bayan, kundi pati na rin mula sa mga panlabas na puwersa na patuloy na nagsusubok na sirain ang banal na layunin at pigilan ang pag-renew ng tunay na pananampalataya sa Jerusalem. Si Nehemias, isang tapat na tagapamahala sa hari na si Artaxerxes, ay nalaman ang kalunos-lunos na kalagayan ng kanyang bayan sa Jerusalem, kung saan ang lungsod ay nanatiling guho. Nang bumalik si Esdras, ang prinsipe at pari, sa Jerusalem kasama ang isang maliit na pangkat ng mga Hudyo, mas lalong naging kritikal ang sitwasyon. Si Esdras ay naglaan ng panahon sa pag-aaral at reforma ng batas ng Diyos. Sinusubukang ibalik ang espiritual na kalinisan sa mga Hudyo pagkatapos ng mga dekada ng pagkakatapon. Ngunit ang kalagayan sa Jerusalem ay isang disgrasya at ang templo ay hindi pa natatapos. Si Nehemias, nang malaman ang desperadong sitwasyon sa Jerusalem, ay hindi kayang maging manhid. Siya ay nasa isang mataas na posisyon ng impluwensya sa palasyo, ngunit ang kanyang puso ay malalim na nakatali sa kanyang bayan. Matapos marinig ang mga balita tungkol sa pagkawasak ng Jerusalem at ang pagdurusa ng mga tao, siya ay napuno ng kalungkutan, isang kalungkutan na hindi kayang itago. Gayunpaman, hindi lamang kalungkutan ang nagtulak sa kanya, kundi ang isang madaliang misyon, isang misyon na alam niyang inihanda ng Diyos para sa kanya, ang muling pagtatayo ng mga pader ng Jerusalem, ang banal na lungsod na kumakatawan sa pangako at pag-asa ng bayan ng mga Hudyo. Si Esdras, sa kabilang banda, ay isang iskolar at pari na lubos na nakatuon sa batas ni Moises. Nakatanggap din siya ng pahintulot kay Artaxerxes upang bumalik sa Jerusalem. Ngunit ang kanyang misyon ay higit na espiritual kaysa pampulitika. Alam ni Esdras na ang muling pagtatayo ng templo at mga pader ng Jerusalem ay magiging walang saysay kung wala ang isang tunay na pag-renew ng pagsamba sa Diyos. Ang kanyang focus ay upang dalhin ang bayan pabalik sa purong pagsamba na nagtataguyod ng isang pagbabalik sa batas ni Moises. Si Esdras bilang isang tao ng malaking karunungan at malalim na kaalaman sa mga kasulatan ay nagsimulang magturo sa bayan at magturo muli ng batas, itinatama ang mga maling gawi at nagsusumikap na linisin ang relihiyon mula sa sinkretismo na sumanib sa mga Hudyo sa mga taon ng pagkakatapon. Ang dalawang leader na ito, sina Nehemias at Esdras, ay naging mga pangunahing tao sa isang espiritual na kilusan na naglalayong ibalik ang tunay na pagsamba sa Diyos sa Jerusalem. Determinado silang lampasan ang pagtutol mula sa mga panlabas na kalaban, pati na rin sa mga panloob na puwersa na madalas na nagsisikap na mapanatili ang relihiyosong kasamaan. Magkasama, ang dalawang lalaking ito ay hinarap ang matitinding hamon. Hindi lamang ang pisikal na muling pagtatayo ng Jerusalem ang nakataya.
Ito ay ang pagpapanumbalik ng kaluluwa ng isang bayan na sa mahabang panahon ay nalayo sa tunay na pananampalataya. Sina Nehemias at Esdras, bawat isa sa kanilang natatanging papel ay nagsimulang humubog sa espiritual na kapalaran ng Israel para sa mga darating na panahon. Habang ang pagtatayo ng templo at mga pader ay nagpapatuloy, ang pagbabalik sa tunay na pagsamba ay nagsimulang magmukhang isang mahalagang hakbang para sa espiritual na pagpapagaling ng Israel. Gayunpaman, habang ang mga araw ay lumilipas at ang mga gawain ay umuusad, may isang lumalaking pakiramdam na sa kabila ng muling pagtatayo, mayroong isang bagay na kailangan pang mangyari upang ang gawain ay maging ganap. At sa puntong ito, lumitaw ang propetang si Ageo na hinamon ang mga espiritual na pundasyon ng mga nangyayari sa Jerusalem. Si Ageo, isa sa mga maliliit na propeta, ay nagsimulang magbigay ng kanyang mga mensahe habang ang templo ay patuloy na nire-rebuild. Ang kanyang tinig ay hindi lamang isang kritisismo, kundi isang tuwiran at kagyat na panawagan upang ibaling ng bayan ng Israel ang kanilang pansin sa Diyos at sa tunay na pagsamba. Hindi siya nag-atubiling hamunin ang hari, mga pinuno, at ang bayan sa pagiging mababaw ng kanilang mga pagsisikap sa pagsamba. Ang muling pagtatayo ng templo ay hindi dapat ituring na isang simpleng gawain ng mga bato at simento. Ito ay dapat isang tunay na espiritual na pag-aayos. Sa aklat ni Ageo, makikita natin ang mga tuwirang salita ng propeta. Ang bayan na ito ay nagsasabi, "Hindi pa dumating ang panahon upang maibalik ang bahay ng Panginoon. Ngunit sinabi ng Panginoon ng mga hukbo, isaalang-alang ninyo ang inyong mga daan." Ageo 1:2-5. Hindi lang hinamon ni Ageo ang bayan, tinutukoy din niya ang hipokrisiya na sumanib sa kanilang mga gawain. Ang bayan ay nagtatayo ng templo, ngunit ang kanilang mga prioridad ay hindi tama. Nakatuon sila sa pisikal na muling pagtatayo, ngunit nakakalimutan nila na ang tunay na pagsamba ay nangangailangan ng isang pagbabago sa loob. Malinaw at matalim ang mensahe ni Ageo. Ang pagtatayo ng templo ay hindi dapat tingnan lamang bilang isang pisikal na proyekto, kundi isang espiritual na pagbabalik loob. Inutusan niya ang bayan na muling isaalang-alang ang kanilang mga gawain at magmuni-muni kung paano nila isinagawa ang kanilang buhay sa pagsuway. Hinikayat ni Ageo ang bayan na magsisi at hanapin ang kalinisan ng tunay na pagsamba. Ang templo, para sa kanya, ay hindi lamang isang gusali, kundi isang lugar ng pakikisalamuha sa Diyos. At tanging sa isang tapat na puso, maaaring maibalik ito. Si Artaxerxes, bagaman may pag-aalinlangan sa tindi ng mga kritisismo ni Ageo, ay nagsimulang mapansin na mayroong mas malalim at espiritual na nangyayari. Isa itong pagbabago na higit pa sa plano ng politika ng muling pagtatayo at humahaplos sa mga pinakapayak na isyu ng pananampalataya at relihiyosong pagkakakilanlan ng Israel. Nagsimulang pakinggan ni Artaxerxes ng mas mabuti ang mga espiritual na panawagan at bagaman hindi siya ganap na kumbinsido na kinakailangan ng espiritual na pagbabago, hindi niya maaaring balewalain ang epekto na mayroon si Ageo sa bayan. Ang pagkikita kay Ageo at ang propetikong hamon na kanyang ibinigay sa bayan ng Israel ay naging isang punto ng pagbabago para kay Artaxerxes. Napagtanto niya na upang maging matagumpay ang muling pagtatayo ng Jerusalem, hindi ito dapat maging isang simpleng pagsusumikap ng tao o politika. Kailangan itong gabayan ng isang pagbabalik loob ng pananampalataya at pagkakatalaga sa Diyos. Nang maramdaman ni Artaxerxes ang bigat ng espiritual na responsibilidad na bumagsak sa kanya, nagsimula siyang magbukas sa ideya ng isang tunay na pagsamba at paglilinis. Ang revelasyong ito na pinapalakas ng interbensyon ni Ageo ay nag-iwan
ng isang malalim na marka sa puso ni Artaxerxes at sa kanyang pananaw tungkol sa hinaharap ng Jerusalem at Israel. Alam niyang ang kanyang patakaran ng relihiyosong pagpaparaya ay hindi sapat upang ibalik ang tunay na espiritu ng templo ng Diyos. Kinakailangan ng higit pa isang bagay na tanging makakamtan lamang sa pamamagitan ng isang tapat na pagbabalik sa kalinisan ng pagsamba. Kaya't nagsimulang hubugin ni Artaxerxes ang kanyang mga desisyon nang may mas maingat na pagtingin sa espiritual na dimensyon ng muling pagtatayo ng Jerusalem. Ang pagkikita kay Ageo at ang propetikong hamon na ipinataw nito sa bayan ng Israel ay isang mahalagang punto sa paglalakbay ni Artaxerxes at sa espiritual na pagpapanumbalik ng Jerusalem. Bagaman unang nag-atubili ang hari ng Persya, nagsimula siyang maunawaan na ang tunay na muling pagtatayo ng lungsod at templo ay hindi maaaring maganap nang wala ang isang tunay na pagbabalik loob ng pananampalataya. Si Ageo, sa kanyang malinaw at matalim na mensahe, ay tumulong upang maipakita ang kahalagahan ng pagpapantay ng pisikal na muling pagtatayo sa isang pusong may tunay na pagsamba sa Diyos. Ang paglalakbay ni Artaxerxes na unang mukhang isang politikal na usapin ay nagsimulang magbago sa isang mas malalim at espiritual na landas na may mga kahihinatnan na magbibigay epekto sa mga susunod na henerasyon. Matapos ang isang mahabang paglalakbay ng mga pampulitika at espiritual na hamon, sa wakas ay naglabas si Artaxerxes ng isang kautusan na magpapahintulot sa muling pagtatayo ng templo sa Jerusalem. Ang sandaling ito ay naging isang makasaysayang pangyayari hindi lamang para sa Imperyong Persa, kundi pati na rin para sa bayan ng mga Hudyo na pagkatapos ng mga dekada ng pagkakatapon at pagkawasak ay sa wakas ay nakikita ang pangako ng pagpapanumbalik na nagiging realidad. Ang kautusan ni Artaxerxes ay malinaw. Pinapayagan niyang bumalik ang mga Hudyo sa Jerusalem, muling itayo ang templo ng Diyos at ibalik ang kanilang mga relihiyosong gawi. Gayunpaman, ang desisyon ng hari ay hindi lamang isang administratibong o pampulitikang issue. Ito ay may malalim na mga implikasyon para sa mga relihiyosong at panlipunang dinamika ng Imperyong Persa, bukod pa sa pagiging isang estratehikong desisyon sa balanse sa pagitan ng pananampalataya at politika. Alam ni Artaxerxes na ang muling pagtatayo ng templo ay maaaring magdulot ng isang alon ng mga reaksyon, kapwa sa Imperyong Persa at sa mga katabing bayan ng Huda. Ang relihiyosong at panlipunang katatagan ng imperyo ay maaaring mapinsala ng lakas ng pananampalataya ng mga Hudyo, isang bagay na laging tinitingnan ng may pagdududa ng mga kalaban ng imperyo. Ang pampulitikang epekto ng kanyang desisyon ay malaki. Si Artaxerxes, na alam ang panloob na pagtutol at ang presyon mula sa ibang mga kapangyarihan, ay walang kakayahang hulaan ang buong epekto ng kanyang pagpili. Ang kautusan ay tila isang simpleng hakbang ng awa at katatagan para sa mga Hudyo, ngunit ang mga kahihinatnan nito ay mas malalim. Ang pagbabalik ng isang bayan na na-exile at ang kanilang muling pagtatayo ay hindi lamang limitado sa templo sa Jerusalem. Ito ay nagsasangkot ng isang muling pagsilang ng isang identidad na, sa paglipas ng panahon, ay hahamon sa itinatag na kaayusan, hindi lamang sa relihiyon, kundi pati na rin sa pampulitikang aspeto. Sa gitna ng makasaysayang desisyong ito, naharap si Artaxerxes sa isang dilema ng pamamahala ng isang malawak, multilingual at multirelihiyosong imperyo habang nakikisalamuha sa dinamikang ng kanyang pinakamagagandang tagasunod. Ang kautusan para sa muling pagtatayo ng templo ay hindi lamang isang issue ng pisikal na pagtatayo.
Ito ay kumakatawan sa isang mahalagang hakbang sa pagpapatibay ng espiritual na pagkakakilanlan ng Israel at sa muling pagtibay ng kanilang tipan sa Diyos, na maaaring magbanta sa interes ng Imperyong Persa sa mahabang panahon. Sa isang banda, pinapayagan ni Artaxerxes ang isang banyagang at banal na kapangyarihan na magpakita sa gitna ng kanyang imperyo. Ang misyon ng pagpapanumbalik ng templo sa Jerusalem ay hindi magiging madali. Kahit na mayroong royal na kautusan at suporta mula kay Artaxerxes, isang malakas na pagtutol ang lilitaw mula sa mga panlabas na puwersa na nakikita ang muling pagbuhay ng Jerusalem bilang isang banta sa kanilang sariling kapangyarihan at katatagan. Ang mga kalaban ng Israel ay nasa lahat ng dako, mula sa loob, sa mga natirang impluwensiya ng mga paganong relihiyon at mga lokal na gobyerno na pabor sa pagpapatuloy ng sinkretismo. At mula sa labas, sa mga kalabang kapangyarihan tulad ng mga Samaritano na nakikita ang muling pagtatayo ng templo bilang isang banta sa kanilang sariling relihiyosong pagkakakilanlan at pampulitikang kapangyarihan. Ang mga Samaritano na dati ay tinanggihan sa muling pagtatayo ng templo, ngayon ay nakakaramdam ng matinding kahihiyan at pagiging marginalisado. Sa kanilang mga isipan, ang pagtatayo ng templo ay nangangahulugang pagkawala ng kanilang status at isang kumpletong deslegitimasyon sa espiritualidad. Ayon sa kasaysayan, ang mga Samaritano ay hindi kailanman tinanggap ang autoridad ng Jerusalem o anumang relihiyosong autoridad na hindi batay sa kanilang sariling mga gawain. Dahil dito, ang kanilang pagtutol ay naging matindi na pinapalakas ng kagustuhang ipagtanggol ang kanilang mga altar at lugar ng pagsamba, pati na rin ng isang malalim na galit sa pag-exclude sa kanila. Sa matinding pampulitika at relihiyosong presyon, nagsimula ang mga Samaritano ng isang aktibong kampanya upang sabutahehin ang pagtatayo ng templo. Sinubukan nilang impluwensyahan ang mga autoridad ng Persa at mga Hudyo upang pabagalin o itigil ang mga gawain gamit ang lahat ng paraan na magagamit nila. Administratibong sabotahe, paninirang puri ng mga lider, pagbabanta at kahit na manipulasyon ng mga lokal na autoridad. Bukod pa sa mga Samaritano, may iba pang mga grupo na tumutol sa muling pagtatayo ng templo, kabilang ang iba pang mga bayan na nanirahan sa rehiyon, habang ang mga Hudyo ay na-exile at natatakot sa mga magiging epekto ng muling pagpapatatag ng Jerusalem. Para sa marami, ang templo ay hindi lamang isang gusali. Ito ay kumakatawan sa muling pagsilang ng isang kapangyarihan na maaaring makaapekto sa kanilang sariling kalayaan. Si Artaxerxes, na may kaalaman sa mga komplikadong dinamikang panloob ng imperyo, ay napilitang gumawa ng mga mahihirap na desisyon. Bagamat ibinigay niya ang kanyang suporta sa pagpapanumbalik ng Jerusalem, kailangan niyang tiyakin na ang proseso ay hindi magdudulot ng isang rebelyon na makakapinsala sa integridad ng imperyo. Sa isang kritikal na punto, kailangan ni Artaxerxes na balansehin ang kanyang pangako sa mga Hudyo at ang pangangailangan na mapanatili ang katatagan ng kanyang mga lalawigan. Sa isang banda, mayroon siyang presyon mula sa isang bayan na nag-aapela para sa muling pagtatayo ng kanilang templo at ang muling pagtibay ng kanilang espiritual na pagkakakilanlan. Sa kabilang banda, kinaharap niya ang mga hamon sa pagkontrol sa mga pampulitikang puwersa na tinitingnan ang muling pagtatayo ng templo bilang isang banta sa itinatag na kaayusan. Ang pagtutol laban sa proyekto ng muling pagtatayo ay dumating din sa anyo ng mga espiritual na pag-atake. Sa panahong ito, ang mga Hudyo na nagsimulang muling itayo ang mga pader ng Jerusalem ay nagsisikap din na ibalik ang kanilang pagsamba sa Panginoon. Gayunpaman, marami sa kanila ang nagsimulang humiwalay mula sa kanilang espiritual na mga pangako.
at muling nahulog sa sinkretismo at ang mga impluensya ng mga paganong gawi. Pinahina nito ang autoridad at espiritual na layunin ng kilusang muling pagbabalik loob. Nahulog si Artaxerxes sa isang komplikadong dilema. Ang pagsuporta sa muling pagtatayo ng Templo ng Jerusalem ay nangangahulugang pagsuporta sa muling pagbabalik ng pananampalatayang Hudyo, isang bagay na maaaring magbigay lakas sa isang makapangyarihang relihiyosong kilusan, ngunit maaari ring magdulot ng serye ng mga alitan sa mga katabing lalawigan at pati na rin sa mga Hudyo na hindi pa nakikilala ang tunay na pagsamba. Gayunpaman, ang mga salungatan at paghahati-hati sa loob ng imperyo mismo tulad ng mga Samaritano na tumutol sa anumang alyansa sa mga Hudyo ay pinalala ang pagkakahiwalay ng mga lalawigan at pinahina ang pagkakaisa ng imperyong Persa. Samantala, ang sitwasyon ng Jerusalem ay patuloy na minarkahan ng mga panloob at panlabas na paghahati. Nakita ni Artaxerxes ang lumalaking pagtutol at tensyon at nagsimula siyang magsuri kung ang kanyang mga desisyon tungkol sa muling pagtatayo ay tunay na magdadala ng katatagan o kung magdudulot lamang ito ng mas matagal na pagdurusa sa bayan at mga paghahati-hati sa mga lalawigan. Kahit na ang imperyo ay nangangailangan ng isang espiritual na muling pagsilang, alam ni Artaxerxes na ang balanse sa pagitan ng pananampalataya at kapangyarihan ay masyadong marupok at isang malaking pagbabago ay maaring maglagay sa panganib ang kapayapaan at kaayusan ng imperyo. Sa gitna ng kaguluhan, kailangan din ng hari na harapin ang lumalaking hamon ng pagkontrol sa sitwasyon sa kanyang sariling hukuman at ang mga panloob na impluensya mula sa kanyang pamilya na malalim ang hati sa kung paano dapat harapin ang sitwasyon ng Jerusalem. Ang bawat hakbang na ginawa ni Artaxerxes ay maingat na sinusuri dahil alam niyang anumang pagkakamali ay maaaring magdulot ng pagbagsak ng kanyang patakaran ng relihiyosong pagpaparaya at pagkawala ng kanyang kontrol sa imperyo. Pagkatapos ng mga buwan ng hindi pagkakapantay-pantay at pagtutol, ang desisyon ni Artaxerxes tungkol sa muling pagtatayo ng templo sa Jerusalem ay nagsimulang magbunga. Ang kautusan para sa pagpapanumbalik na nilagdaan niya ng may matinding pag-aalinlangan ay ngayon ay nasa buong proseso at ang mga unang bato ng templo ay itinatayo sa pangangasiwa ni Nehemias at Esdras. Ang pangako na ibalik ang kaluwalhatian ng Diyos sa Jerusalem ay nagiging realidad sa harap ng kanyang mga mata. Gayunpaman, nang bumalik si Artaxerxes sa kanyang palasyo sa kabisera ng Persya, hindi siya nakatagpo ng kapayapaang inaasahan niya. Ang bigat ng kanyang mga desisyon ay nagsimulang magdulot ng presyon sa kanya. Tiningnan niya ang mga ulat na dumating mula sa Jerusalem na may mga balita tungkol sa mga paghihirap at mga pampulitikang pagtutol na patuloy na nagbabanta sa pagpapatuloy ng proyekto. Kahit na ang templo ay naisasalba, ang imperyong Persa ay patuloy na nakaharap sa isang serye ng mga panloob at panlabas na hamon na hindi nalutas sa pamamagitan lamang ng simpleng paglagda ng isang utos. Ang digmaang pampulitika at relihiyoso na tahimik na isinasagawa sa mga korte at lalawigan ay patuloy na lumalawak. Si Artaxerxes, na sanay sa kontrol ng militar at diplomasiya, ay nagsimulang mapansin na ang pamamahala ng isang bansa ay nangangailangan din ng espiritual at moral na koneksyon, isang bagay na higit pa sa simpleng politika. Nahulog siya sa isang tunggalian sa pagitan ng katatagan ng imperyo, ang kanyang mga tagumpay sa pampulitikang larangan, at ang tumataas na espiritual na presyon mula sa mga Hudyo na tinitingnan siya bilang isang tagapagligtas, ngunit tinitingnan din siya bilang isang pinuno na kailangan pang malinis at gabayan ng Diyos. Habang patuloy na umuunlad ang imperyo,
at ang administrasyon ng Persya ay nananatiling matatag. Si Artaxerxes ay naharap sa isang personal at pampulitikang dilema. Ang kanyang desisyon na payagan ang muling pagtatayo ng templo at ang pagbabalik ng pagsamba sa Jerusalem ay nagbigay pag-asa sa marami, ngunit nagdala rin ng mga bagong tensyon at alitan sa mga kalaban sa loob at labas ng imperyo. Pagbalik sa kanyang palasyo, nagsimula siyang magtaka tungkol sa kabayaran ng kanyang mga desisyon. Tama ba ang kanyang ginagawa? O pinapayagan ba niyang maging isang kasangkapan ng pagkakahiwalay at pagkawasak ang isang relihiyosong layunin na maaaring maglagay sa panganib sa hinaharap ng imperyo? Ang hari ng isa sa pinakamalalaking bansa sa mundo ay nahaharap ngayon sa isang panloob na laban sa pagkakaalam kung ang kanyang mga desisyon ay pinangunahan ng kanyang sariling karunungan o kung dapat siyang magpasakop sa kalooban ng Diyos upang makamit ang isang pangmatagalang kapayapaan. Sa pamamagitan ng mga pagninilay na ito, nagsimulang mapansin ni Artaxerxes na may isang mas malalim na bagay na nangyayari na lumalagpas sa saklaw ng politika o diplomasiya. Isang bagay na higit pa sa muling pagtatayo ng templo at pagbabalik ng relihiyon. Habang si Artaxerxes ay umiiwas mula sa mga praktikal na desisyon at nakatuon sa mga espiritual na isyu na nagpapahirap sa kanya, nagsisimula ng maganap ang isang banal na interbensyon. Tulad ng madalas mangyari sa mga Bibliyang kwento, kapag ang mga hari at pinuno ay humiwalay mula sa tunay na pagsamba sa Diyos, siya ay nagpapadala ng mga propeta upang itama ang direksyon ng bansa. Dito pumasok sina Nehemias, Esdras at Ageu bilang mga tinig ng pagwawasto at espiritual na gabay kay Artaxerxes at sa mga Hudyo na nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Si Ageu, ang propeta na tumulong mag-udyok sa mga Hudyo upang muling itayo ang templo, ay tinawag upang harapin ang hari ng Persya. Sa pamamagitan ng kanyang mensahe, ipinag-utos ng Diyos na maunawaan ni Artaxerxes ang kahalagahan ng hindi lamang pisikal na pagpapanumbalik ng templo, kundi pati na rin ng pagpapanumbalik ng espiritual na kalinisan ng Israel. Sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Ageu na ang tunay na pagsamba ay mangyayari lamang kapag ang puso ng pinuno at ng mga tao ay naka-align sa mga banal na prinsipyo. Habang nakikinig si Artaxerxes sa mga salita ni Ageu, nagsimula niyang maunawaan ang lalim ng kanyang sariling pagkakamali. Hindi sapat na payagan lamang ang muling pagtatayo ng templo. Upang magtagumpay ang tunay na pagsamba, kinakailangan ng isang pagbabago ng puso, isang tunay na pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Ang paghuhusga ng Diyos ay hindi lamang isang isyu ng mga ritual at sakripisyo. Ito ay isang isyu ng espiritual na kalinisan, ng pagpapakumbaba sa harap ng lumikha. Sa puntong ito ng kasaysayan, napagtanto ni Artaxerxes na ang kanyang mga aksyon, kahit na pampolitika ay tama, ay hindi sapat upang magdala ng tunay na kapayapaan sa imperyo at sa bayan ng Diyos. Inamin niya na bilang isang pinuno, kailangan niyang magkaroon ng higit pa kaysa sa mga kasanayan sa politika at diplomasiya. Kailangan niya ng banal na gabay, ng isang mas malalim na landas na higit pa sa simpleng pisikal na pagtatayo ng templo. Nagsimula nang maunawaan ng hari na ang templo ng Jerusalem, bagamat mahalaga, ay isang pansamantalang pagninilay lamang ng panloob na pagbabagong kailangang mangyari sa buong bansa at, higit sa lahat, sa kanyang sariling pamumuno. Si Artaxerxes, na nararamdaman ang bigat ng banal na paghuhusga at ang responsibilidad ng pagiging pinunong pinili ng Diyos, ay tumigil upang mag-isip ng malalim. Naramdaman niya ang presensya ng Diyos na parang hindi pa niya naramdaman noon. Para bang ang kanyang mga desisyon ay ginabayan ng isang mas mataas na lakas, ngunit parang tinatawag siya ngayon sa isang mas malalim na sakripisyo.
Ang presyo ng paggawa ng tama, ng pag-a-align ng kanyang puso sa kalooban ng Diyos, ay naging isang malakas na puwersa. Sa puntong ito, si Artaxerxes ay nagpapasakop, espiritual at pampulitika sa isang mas mataas na paghuhusga. Alam niyang kailangan niyang magbago at ang muling pagtatayo ng templo at ang tunay na pagsamba ay magiging kumpleto lamang kapag ang bayan ng Diyos at ang hari mismo ay yumuko sa Diyos na may isang malinis na puso. Napagtanto niya na ang politika at pananampalataya ay kailangang magsama, ngunit ang pananampalataya ay dapat laging maging pundasyon ng anumang desisyon na ginawa. Ang espiritual na pagkakaalam na ito ay hindi lamang isang simpleng resolusyon ng isang hari, kundi isang sandali ng paglilinis para kay Artaxerxes. Kailangan niyang kumilos bilang isang pinunong may banal na inspirasyon na may isang bagong pangako sa Diyos. Ang panloob na pagbabagong ito ay magiging mahalaga para sa pagpapatuloy ng muling pagtatayo, hindi lamang pisikal, kundi pati na rin espiritual ng Jerusalem. Si Haring Artaxerxes sa kanyang paglalakbay ng sariling kaalaman at espiritual na paglago ay ngayon ay naghahanda upang gampanan ang isang mas mahalagang banal na papel. Hindi lang siya dapat mamuno sa imperyong Persa ng may karunungan, kundi gawin ding mag-reflect ang kalooban ng Diyos sa kanyang pamumuno. Tinitiyak na ang templo ng Jerusalem ay higit pa sa isang simpleng gusali ng bato. Dapat ito, sa huli, maging espiritual na sentro ng isang bayan na nahanap ang bagong lakas, at si Artaxerxes ay dapat maging halimbawa ng espiritual na pamumuno na magagabay sa mga Hudyo sa isang hinaharap na puno ng pagpapanumbalik at katapatan sa Diyos. Sa sandali na si Artaxerxes ay natagpuan ang sarili sa harap ng altar ng Jerusalem, pinagmamasdan ng mga haligi ng templo na muling itinataas, isang pakiramdam ng katahimikan ang bumalot sa kanyang espiritu. Hindi lang ang hangin na dumadaan sa mga hindi pa tapos na pader ng templo o ang tunog ng mga manggagawa sa pundasyon ng gusali na nakakaabala sa kanya, kundi ang pag-unawa na may kulang pa. Alam niyang ang tunay na kapayapaan at katatagan ay hindi magmumula sa simpleng muling pagtatayo ng pisikal na templo. Sa kanyang pagmumuni, nagsimula ng mapansin ni Artaxerxes na ang muling pagtatayo ng templo ay isang unang hakbang lamang sa isang mas malalim na paglalakbay. Ang templo, gaano man kaluwalhati, ay kumakatawan sa higit pa sa isang simpleng relihiyosong gusali. Ito ay ang simbolikong sentro ng relasyon sa pagitan ng bayan ng Diyos at ng Diyos mismo. Kung walang espiritual na pagpapanumbalik sa bawat individual, bawat tribo, bawat pinuno, ang templo ay magiging isang walang laman na gusali, isang modelo ng pagsamba na walang kaluluwa. Sa pagtanggap nito, naiintindihan ni Artaxerxes na ang tunay na pag-iisa ng Israel, ang tunay na pagbabago ay mangyayari sa pagsasanib ng pananampalataya sa mga aksyon sa politika at lipunan at hindi lamang sa lugar ng pagsamba. Ang malaking hamon ng pamamahala ni Artaxerxes ay hindi lamang ang tiyakin ang kasaganaan ng imperyo, kundi pati na rin ang pagbawi ng espiritual na koneksyon sa Diyos, na kinikilala na siya bilang hari ay isang instrumento ng Diyos upang gabayan ang mga Hudyo at lahat ng mga lalawigan ng imperyo tungo sa isang tunay na espiritual na pagkakaisa. Nakita niyang ang kapayapaan ng Israel ay hindi magiging matibay kung ang pananampalataya ng mga tao ay hindi maibabalik sa kanilang kalaliman. Hindi ito magiging isang templo na gawa sa mga bato, kundi isang bayan ng muling nabuong pananampalataya na nagkakaisa sa katotohanan at sa pagsunod sa Diyos. Sa pagninilay na ito, nagpasya si Artaxerxes sa kauna-unahang pagkakataon na ang kanyang pamumuno ay kailangang hubugin ng espiritualidad ng kanyang bayan. Dapat siyang maging isang hari hindi lamang sa teritoryo, kundi pati na rin sa puso.
Ang pagkakaisa na nais niyang makita sa imperyo ay nagsimula ng hinuhubog sa pinakaloob ng kanyang kaluluwa. Nauunawaan niya na ang tunay niyang misyon ay maging tagapangalaga ng isang kapayapaang lumalagpas sa mga pampulitikang kasunduan at umaabot sa pinakapayak na espiritual na mga aspeto na nag-uugnay sa imperyong Persa sa tunay na pagsamba sa Diyos. Sa muling pagtatayo ng templo, isang bagong kabanata ang nagsimula para sa Israel. Ngunit alam ni Artaxerxes na ito ay simula pa lamang. Ang tunay na kapayapaan at espiritual na pagkakaisa ay darating kapag ang mga puso ay nagkakasundo sa kalooban ng Diyos. At kapag siya, bilang hari, ay may kakayahang gabayan ng kanyang bayan, hindi lamang sa mga digmaan at tagumpay, kundi pati na rin sa espiritual na kalinisan at tunay na pagsamba. Napagtanto niya na ang pagkakaisa ng politika at pananampalataya ay hindi maaaring paghiwalayin. Ito ay dapat dalawang aspeto ng parehong barya, nagtutulungan upang lumikha ng isang Jerusalem na naibalik parehong espiritu at praktika. Ang epekto ni Artaxerxes ay makikita hindi lamang sa mga taon pagkatapos ng muling pagtatayo ng templo, kundi pati na rin sa espiritual na pamana na iniwan niya para sa mga susunod na henerasyon. Sa pagbibigay ng pahintulot sa mga Hudyo upang muling itayo ang kanilang templo at ibalik ang kanilang mga relihiyosong gawain, hindi lamang nagbigay si Artaxerxes ng pisikal na espasyo para sa pagsamba sa Diyos, kundi nagbigay din siya sa bayan ng Israel ng isang pagkakataon para sa espiritual na simula. Siya ay naging isang mahalagang susi para sa muling pag-renew ng pananampalataya, isang ahente ng muling pagkabuhay sa banal na plano. Bagaman nag-alinlangan siya, si Artaxerxes ay nagkaroon ng kakayahang pakinggan ang tinig ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta tulad ni Ageo at Zacarias na gumabay sa kanya sa mas malalim na pag-unawa. Ang kanyang desisyon na suportahan ang muling pagtatayo ng templo ay hindi lamang isang issue ng politika, kundi isang hakbang ng pananampalataya. At bilang hari, binago niya ang kanyang unang pag-aalinlangan upang maging isang tiyak na aksyon na magpapalakas sa pananampalatayang Hudyo at hindi ito masira sa mga guho ng kanilang pagkatapon. Ang desisyon ni Artaxerxes ay naghatid ng epekto sa mga siglo, hindi lamang sa mga pampulitikang aspeto, kundi pati na rin sa mga espiritual na tradisyon ng mga Hudyo. Sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa muling pagtatayo ng templo, tiniyak niya na ang lahi ng pananampalataya, ang pagsamba sa Diyos at ang pagpapanatili ng mga banal na tradisyon ay magpapatuloy, na naging isang halimbawa para sa mga susunod na hari na kapag may tunay na relasyon sa Diyos, ang politika at pananampalataya ay dapat magtulungan. Si Artaxerxes sa ganitong paraan, hindi lamang nag-restore ng isang bansang wasak, kundi naglatag din ng pundasyon para sa isang espiritual na pag-renew na magdadala sa mga Hudyo sa kabila ng mga pagsubok upang manatiling matatag sa kanilang pananampalataya sa mga henerasyon. Sa mga pampulitikang aspeto, si Artaxerxes ay nagtagumpay sa pagtutok ng mga panloob na puwersa ng kanyang imperyo sa mga espiritual na pangangailangan ng kanyang mga lalawigan. Hindi niya pinayagan na gamitin ang patakaran ng relihiyosong pagpapahintulot bilang isang dahilan para sa pagpapataw ng mga sinkretismo o idolatriya. Pinanatili ang integridad ng mga relihiyosong gawain ng mga Hudyo. Ang postura na ito ay naglalagay sa kanya bilang isa sa pinakamatalinong pinuno ng kanyang panahon na kinikilala na sa kabila ng kanyang temporal na kapangyarihan, siya rin ay bahagi ng isang mas malawak na banal na plano. Mula sa kanyang desisyon, ang Imperyong Persa ay nakatagpo ng isang bagong direksyon. Ang relasyon ng politika at relihiyon
ay naging malinaw na nagpapakita na ang pinakamakapangyarihang mga imperyo ay hindi ang mga nagmamando gamit ang bakal at apoy, kundi ang mga nakakaintindi ng kahalagahan ng espiritual na pagkakaisa ng kanilang mga mamamayan. Ang templo ay hindi lamang isang gusali. Ito ay kumatawan sa muling pagkabuhay ng isang mas malalim at walang hanggang ugnayan, isang tipan sa pagitan ng tao at ng Diyos na nangako ng lupa at hinaharap para sa mga anak ni Israel. Ang pamana ni Artaxerxes ay maaari ding makita sa mga salita ni Jesus na kalaunan ay magpapakita ng hamon sa mga relihiyosong at pampulitikang norm sa kanyang panahon. Ang pagkakaisa ng politika at pananampalataya na hinangad ni Artaxerxes ay ganap na natupad kay Kristo na hindi lamang nag-restore ng pisikal na templo, kundi nag-alok din ng walang hanggang kaligtasan para sa lahat, Hudyo at Hentil. Si Artaxerxes, nang hindi niya alam, ay naging paghahanda para sa sandali kung saan ang tunay na pagsamba ay ipapahayag sa espiritu at katotohanan tulad ng itinuro ni Jesus sa Samaria. Sa ganitong paraan, ang paghahari ni Artaxerxes ay higit pa sa isang panahon ng pisikal na pagtatayo. Isa itong punto ng pagbabago na nagdala hindi lamang ng muling pagtatayo ng templo, kundi pati na rin ng muling pag-renew ng pananampalataya na magtatagal ng mga siglo. Ang kanyang pamana ay hindi lamang matatagpuan sa mga pader ng Jerusalem, kundi sa mga hakbang ng isang hari na sa huli ay nakakaintindi na ang tunay na lakas ng isang imperyo at ang tunay na pagkakaisa ng isang bayan ay hindi nagmumula sa yaman o lakas militar, kundi mula sa tipan sa walang hangganang Diyos. Sa pagtingin sa hinaharap, ang mga Hudyo at mga susunod na henerasyon ay alam na ang paglalakbay upang ibalik ang bahay ng Diyos ay nagsisimula pa lamang. Si Artaxerxes sa kanyang pag-aalinlangan at sa kalaunan ay ang kanyang pagsuko sa banal na kalooban ay naging katalista ng isang muling nabuhay na pananampalataya na magpapatuloy hanggang sa araw na ito.